Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Merry Christmas po sa bawat isa sa inyo. I know, busy po tayong lahat at naghahanda po tayo sa big celebration natin mamaya. Lalo-lalo tayong mga Filipinos, no? Binibigyan talaga natin ng diin yung Christmas. So gusto ko lang pong batiin yung aking pinakamamahal, my wife. Happy birthday, Lay. So pagpalain ka ng Panginoon at mas lalo ka pang mapalapit sa ating Panginoong Hesukristo. So tuloy po natin yung ating first Christmas, celebrating the true essence of Christmas. Tinignan po natin ito sa mga perspektibo ng ilang mga tauhan sa Biblia. Now, ngayon naman po titingnan natin yung pinakaunang Christmas sa pananaw sa pagtingin ng mga taong pantas, etong mga wise men. Nababasahin po natin yung ating talata mula po sa Matthew chapter 2 verse 10 to 11. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy, and going into the house, they saw the child with Mary, his mother. And they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gift, gold, and frankincense and myrrh. So ito pong mga wise men po na ito, may nakita silang bituin at tuwan-tuwa sila. I'm not sure, no? Siguro nung tumigil or tumapat or inilawan yung bahay nila Mary, tuwan-tuwa sila, pumunta sila doon, sunamba nila yung si Jesus Christ. Tapos binigyan nila ng gold, frankincense, and myrrh. Now, may ilang mga bagay po akong gustong emphasize dito. Unang-una po, wise men. Itong wise men po na ito, hindi po sila mga Hudyo. Sila po ay mga Gentiles. Now, pag sinabi pong Gentiles, especially during that time, hindi po sila people of God. They don't belong to the people of God. Malayo sila sa Diyos. Hiwalay sila sa Diyos. Ayan po yung common thinking. Now, ito pong mga wise men po na ito, galing po sila sa East, from the East. So, Gentiles na galing sa East o sa silangan. Makikita po natin yun sa chapter 2, verse 1. Mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Now, kung isipin po nating mabuti, no? Hindi sila Hudyo, pero meron silang knowledge, meron silang kaalaman na ipapanganak yung Messiah, who is the King of the Jews, no? Well, siguro meron silang talaga, I think meron silang background, meron silang kaunawaan doon sa propesya ni Propeta Daniel. Especially si Daniel, nagministeryo siya sa Babylon. Kaya merong chance na galing sila sa Babylon. Kasi po yung Babylon o yung Iraq, nasa east po ng Israel. Nasa silangan ng Israel, pati yung Persia. So pwedeng galing sila ng Babylon or Persia. At pumunta sila rito sa Jerusalem. Now, emphasize ko lang yung salitang east kasi sa Biblia, yung east o yung silangan, meron po siyang significance. Lalo na si Matthew nagsulat, very particular siya sa direction. Now, kung isipin niyo po mabuti yung Hardin ng Eden, dyan po merong fellowship ang Diyos at ang tao. Meron silang ugnayan, magkasundo sila, maayos ang relasyon. Now, nung nagkasala sila Eva at Adan, pinalaya sila sa Hardin ng Eden, at yung Diyos pinabantayan yung east side of the garden. Meron dong pintuan. Pinabantayan doon sa cherubim para hindi sila makapasok. Now, later on, itong hardin po na ito, naging tabernacle po ito sa panahon ni Moses. Kumbaga, pinakopyan ng Diyos kay Moses, gawa ka ng tabernacle, Yung pintuan dapat nakaharap sa east. Okay? Doon sa harapan ng tabernakulo, doon nagsasakripisyo yung tao, yung mga tupa. Bilang simbolo ng Messiah, na darating yung Messiah, siya yung sakripisyo, at muling makakapasok ang tao doon sa tabernakulo or doon sa hardin. And by the way, yung pamilya ni Adan, nagsasakripisyo din doon sa harapan ng pintuan ng hardin ng Eden. Believing that someday, ipapanganak yung Messiah or merong provision ng Diyos na final sacrifice na sa pamamagitan nun makakapalik ulit yung tao sa presensya ng Diyos. So, yung tabernakulo, naging templo yan, yung pinto nandun pa rin sa east side, nagsasakripisyo pa rin doon sa harapan ng pintuan o yung gate or
entrance ng templo na sumisimbolo pa rin ng Messiah, na yung Messiah isasakripisyo at muli tayo makakapasok. Sa pamamagitan ng Messiah, makakapasok muli tayo sa templo o sa presensya ng ating Diyos. Now, nakaharap po yun sa east. Kaya sa Biblia, pag nakikita yung tao palayo ng palayo sa Diyos, may movement from west to east hanggang magpakalayo-layo sa Diyos, no? Laging papunta sa silangan. Pero pag palapit na sa Diyos, mula sa silangan patungo sa west o sa kanluran, palapit sa presensya ng Diyos. And I think, eto si Matthew, nung sinulat niya to, talagang in-emphasize niya yung from the east. Kasi po, pag binasa niyo po yung kabuuan ng Matthew, in-emphasize ni Matthew na yung mga hintil, yung mga hindi kabilang sa people of God, sila'y nanunumbalik sa Diyos. Merong panunumbalik ng mga taong malayo sa Diyos na papalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po, ito pong devotion natin na ito para sa mga taong gustong lumapit at bumalik sa ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Piling mo malayo ka sa Diyos, now is the time to return to God. Piling mo, or may ginawa kang namuhay ka sa kasalanan at ngayon gusto mong manumbalik sa Panginoon, maybe someone shared this devotion to you. Tingin ko para sa ito, no? Kung ikaw yung tao na, Lord, I wanna go back to you. I wanna return to you. Gusto kong bumalik sa iyo. Itong mga wise men po na ito, they came from the east. Malayong malayo sa Diyos. Mga hintil sila. Pero sinusundan nila yung star. Yung star po na yan po ay nakapropesiya na sa Old Testament pa lang. Na merong star between that will come from Jacob. Pero literally, may nakikita silang star. So, hindi ko na po i-emphasize yan. Sinusundan nila yung star na yan hanggang makita nila yung bata, si Jesus Christ, na pinanganak. Malahil mga 1-2 years old na si Jesus during this time. And then, binigyan nila si Jesus ng gold. Yung gold po, ito po ay sumisimbolo kapag in-interpret natin yung mga talata bilang Christological, no? Si Jesus ang sentro ng mga talata. Yung gold na yan, hindi yan basta binigay lang ng mga pantas para pang suporta, okay, pang gastos nyo, pambili nyo ng damit later on, no? I think it symbolizes the kingship of the Lord Jesus Christ. Sinisimbolo nito yung paghahari ng Panginoong Hesukristo. Binigyan rin nila ng frankincense si Jesus Christ bilang simbolo ng pagiging priest or pari, saserdote ng ating Panginoong Hesukristo. Binigyan rin nila si Jesus ng myrrh, kasi ginagamit ito sa pang-embalsa mo bilang, it foreshadows ang tawag dito. Sumisimbolo na someday, mamamatay siya, si Hesukristo, bilang sakripisyo. Kaya ang panunumbalik ng tao sa Diyos, talagang dadaan kay Hesukristo. Siya yung sacrifice. Yung kasalanan natin, inilipat sa Kanya at siya yung pinarusahan ng kaparusahan na dapat tayo ang tumanggap. Kaya po tayo mga kapatid, no, hindi tayo makakabalik sa Diyos kung walang sakripisyo. Kaya yung hardin ng Eden, nagsasakripisyo sila Adan doon sa harapan nun. Yung tabernakulo, nagsasakripisyo sila sa harapan, sa east side of the tabernacle. Ganon rin sa templo. At yung hardin, tabernakulo at templo, yan po ay simbolo. Diyan po yung presensya ng Diyos. That's how they understood the presence of God. Laging nandun sa loob ng templo. Hindi tayo makakapasok sa presensya ng Diyos kung walang sakripisyo. At si Jesus po yung sacrifice. Siya rin po yung priest na maglalapit sa atin pabalik sa Diyos. Kaya po, pag lumapit tayo sa Diyos Ama, laging ang daan kay Jesus Christ. He is our priest. Siya yung naglalapit sa atin palapit sa Diyos. And He is our King. Siya po yung naghahari sa ating buhay. Kaya pag lumapit ka talaga sa Panginoong Diyos, dapat pagharian ka ni Kristo at hindi ka na masunod sa buhay mo. Sa halip, si Kristo na ang mabubuhay sa iyo. Now, marami pong magandang talakayin patungkol po rito, no? Pero gusto ko lang pong emphasize yung panunumbalik natin sa ating Diyos. Kung tayo po'y nawalay, namuhay sa kasalanan, or meron tayong ginawang pagkakamali, tapos hindi tayo bumabalik sa ating Diyos, now is the time to return to God. Kaya po, ito po yung application natin, no? Number 1, return to God. Inaantay ka na ng Diyos, kapatid, no? Huwag mo na paabutin ng Christmas. Now is the time to return to God.
Tandaan po natin, si Jesucristo pinanganak. God became flesh. Para saan? Para maipanumbalik tayo sa Diyos. Merong kaparaanan ng Diyos para tayo makapanumbalik sa Kanya diyan sa pamamagitan ng sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Kaya now is the time to return to God through Jesus Christ. Number 2 po, let's believe in Jesus. He is the sacrifice, He is the priest, and He is the King. Sakripisyo, kung ano man ang nagawa mong kasalanan, kapatid, no? By the way, kung may nag-share sa'yo ng devotion na to, pagpasalamat mo. Kasi malay mo, no? Itong devotion para talaga sa'yo. Kung marami kang nagawang kasalanan in the past, kapatid, lahat ng kasalanan mo, nandun na sa katawan ng Panginoong Jesucristo nung inalay niya ang kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo at pinarusahan. Ibig sabihin, lahat ng kaparusahan, lahat ng kasalanan natin, napako na sa katawan ng Panginoong Jesucristo at pinarusahan na sa kanyang katawan upang tayo ay mapatawad sa harapan ng Diyos, gawing malinis sa harapan ng Diyos. Upang ang dugo ng Panginoong Jesucristo na tumigis doon sa krus ang siyang maghugas sa atin at gawin tayong karapat-dapat sa harapan ng Diyos. He is our sacrifice. He is our priest. Siya lamang makapaglapit sa atin patungo sa Diyos. And He is our King. Kailangan talaga nating panampalatayan na Siya yung hari ng ating mga buhay at dapat Siya ang nasusunod. Alam niyo po, kaya napapariwara ang isang tao kasi po yung ano po yan series of wrong decisions. Marahil tayo yung ganong klaseng tao, no? Ang dami nating maling ginawa in the past. Pero lahat ng yun, burado sa ating Panginoong Jesucristo. Mabubura lahat ng yon. Gagawin tayong malinis sa harapan ng Diyos. Pero hindi po hihinto ang Diyos sa ganon. Paghaharian niya pa tayo. He is our King. Hindi lang siya sacrifice, hindi lang siya priest. He is our King. Kaya yung lahat ng mga maling desisyon natin, simula ng surrender, isuko natin yung buhay natin sa Panginoon, itatama niya na. Maging maayos na yung ating mga desisyon kasi hindi na tayo masusunod kundi si Kristo na ang masusunod sa ating mga buhay. So we just have to believe that Jesus Christ is our sacrifice, He is our priest, and He is our King, na Siya yung dapat nating sinusunod. Pangatlo po, remember that the essence of Christmas is Christ was born to reconcile us back to God. Huwag po natin kalimutan na yung Christmas, yung pinakakahulugan ng Christmas, ay yung Diyos ay nagkatawang tao sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay ipanumbalik sa Diyos. Ang Christmas po is about reconciliation. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay maibalik tayo sa Diyos. Tayo pong lahat ay people from Babylon, from Persia. We are people from the East, Gentiles, malayo sa Diyos. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo mailalapit sa Diyos at maituturing na Kanyang mga anak. Kailangan lang talaga nating manampalataya kung sino si Jesucristo sa ating mga buhay. So let's return to God. Let's be reconciled to God through Christ Jesus. Siya lang po makakapagbago ng ating mga buhay. Siya lang po ang makakapagsaayos ng mga mali nating desisyon in the past. Now, para po sa ating discussion, I hope meron tayong mga normal na nakikinig dito sa devotion natin. I hope meron na tayong mga kadiskusyon. Kahit asawa natin, anak, or kung sino man na pwede nating makausap patungkol sa mga devotion natin. No? Why now is the time to return to God? Bakit ngayon? Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa 2024 or 2025 or 2026. Why now is the time to return to God? Bakit ngayon mismo ang tamang oras para manumbalik sa Diyos? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Father, forgive me for all of my sins. I moved far, far away from you. Now, I return to you. Thank you for sending Jesus Christ to be the final sacrifice. My priest para maibalik ako sa inyo. My king para maghari siya sa akin. Through Christ Jesus, I can come to you and you will forgive me. Thank you for your grace. Maraming salamat sa inyong mayamang habag at biyaya. Please help me to remain in you.
Tulungan niyo po ang manatili sa inyo, Panginoon. From now on, I surrender my life to you. By your grace, I will live, think, speak, and act as a child of yours. So help me, God. Lord, tulungan niyo po ako na mamuhay bilang inyong anak. This I pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa katuwang natin dito sa devotion natin na to, si Ate Charity. Maraming salamat sa inyo, Ate Charity. Thank you po. At kung meron po kayo natutunan dito sa devotion natin na to, paalam niyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless you po.